Isang mapagpalang araw po sa inyo. Nais ko lang pong ibahagi ang aking kwento. Isa po akong dating OFW sa Riyadh at may magandang trabaho roon. Nagtataka kayo kung bakit sinabi ko ang salitang dati. Dahil iyon, sa ikukwento ko sa inyo ngayon. Isang kwentong pagtataksil. Ang kwento kung paano ang isang inosenteng pagkakaibigan namin ng katrabaho ko sa abroad ay nauwi sa isang lihim na relasyon. Mahirap. Sobrang hirap. Iyan ang nararamdaman ko sa tuwing naaalala ko ang mga nangyari. Masakit isiping magpasa hanggang ngayon ay nagdudusa pa rin ako at naaalala pa rin ang lahat ng aking pinagdaanan. Ako ang sumira sa magandang pamilyang binuo namin ng aking asawa. Nagpadala ako sa tukso na siyang sumira sa aking buhay. Nakakahiya mang aminin, pero nang dahil sa kalandian ko, ay wala na akong pamilya sa ngayon. Itago niyo na lang ako sa pangalang Jenny. Hindi ko tunay na pangalan. 36 anyos at isang OFW sa Riyadh. 5 taon akong lumayo sa piling ng aking asawa at mga anak. Nagtiis at naghirap sa pangungulila. Ang tanging lakas ko lang ay ang pangarap kong mabigyan ng magandang buhay ang aking mag-aama. Para may maayos na edukasyon ang aming mga anak. Makapag-ipon ng malaki para sa gagawin naming negosyo. At higit sa lahat, ang hindi sila maghirap tulad ng naranasan ko noong bata pa ako. Laki kasi ako sa hirap noon. Ako ang nagpapaaral sa aking sarili dahil sa kagustuhan kong makapagtapos ng pag-aaral. Kaya narito ako ngayon at natanggap dito sa abroad. Hindi naman sa pagmamalaki. Matalino ako at cum laude nung nasa kolehiyo. Nakapagtapos ng accountancy at nagkaroon ng magandang trabaho rito sa isang factory sa Riyadh. Leo ang pangalan ng asawa ko. 38 ang edad. Siya ang naiwan sa Pilipinas. Napagpasya naming siya na muna ang mag-aalaga sa aming mga anak dahil ako ay kinailangang magtrabaho sa ibang bansa. Sa una ay nahihirapan pang tanggapin ng aking asawa ang setup naming dalawa. Ngunit talagang pinaintindi ko sa kanya ang lahat. Sayang naman kasi dahil tinulungan ako ng tiyahin ko na makapunta rito at sa aming dalawa, ako ang nakapagtapos sa kolehiyo. Ako ang mas malaki ang kinikita kumpara sa kanya na minimum wage lang. Si Leo ang humarap sa pang-araw-araw na pag-aalaga sa aming dalawang anak na si Linton at Kyla. Alam kong hindi madali para sa kanya yun dahil lalaki siya. Baliktad kumbaga ang setup naming dalawa. Pero kinakailangan niyang maging isang ama at ina sa kanila dahil napakalayo ko sa Pinas. Hindi naman ako nagkulang sa kanila. Madalas ko silang kinakausap at kinukumusta. Minsan nga lang ay kitang-kita ko talaga ang pagod sa mukha ng aking asawa dahil na rin sa pag-aasikaso sa dalawang anak namin pati na rin sa pag-aayos sa bahay. Pagod at pangungulila. Iyan ang nakikita ko sa tuwing nagkakausap kaming dalawa. Mahirap din para sa akin ito. Ikaw ba naman ang malayo sa mga mahal mo sa buhay at tumira sa hindi mo naman kilalang bansa ay talagang minsan ay mapapaiyak ka na lang. Kapag tinatanong ko naman kung kaya pa niya, ay ngumingiti lamang ito ng pilit sa akin. Ang katwiran niya, mas mahirap ang trabaho ko rito sa Riyadh kaysa sa ginagawa niya na pag-aalaga sa mga bata. Kahit papaano kasi ay kasama daw niya ang mga bata, ngunit ako'y nag-iisa lamang dito sa may Riyadh. Kung tutuusin, malalaki na rin naman ang aming mga anak. Nasa elementarya na rin ang mga ito. Sa paglipas ng panahon, alam kong maraming nagbago. Nasanay na rin si Leo sa pag-aasikaso ng dalawa naming anak. Lumalaki na rin sila at nagkakamuwang,
kung kaya't hindi na rin siya nahihirapan. Siguro nasanay na rin ang aking asawa. Maraming nagbago. Nakabili kami ng isang maliit na lote malapit lang sa aming bahay at nakapagpatayo rin ng maliit na tindahan. Kahit kami ni Leo ay nasanay na rin na magkalayo sa isa't isa. Kahit ako ay nagbago. 5 taon na ako rito sa Riyadh, ngunit ni isang beses ay hindi pa ako umuuwi ng Pinas. Gustuin ko mang umuwi, subalit gusto kong pag-uwi ko ay may daladala akong malaking pera. Sa katunayan, konti pa lang din naman ang ipon ko at hindi pa nga ako makapag-book ng tiket dahil inuuna ko muna ang pamilya ko sa Pilipinas. Isa sa malaking pinag-awayan namin ni Leo ay ang tungkol sa pag-uwi ko sa Pinas. Naaalala ko pa noon kung paano kami nag-away sa telepono. Iyon ang kauna-unahan naming intense na away ni Leo at talaga namang nadurog noon ang aking puso dahil sa mga nasabi niya sa akin kung kaya't hindi ko yon nakalimutan. Off ko noon, kaya't malaya kong nakausap ang aking asawa at mga anak. Nang kami na lang ni Leo ang nag-uusap, ay seryoso siyang tumingin sa akin. Mahal. Malambing nitong tawag sa akin, ngunit nanatili pa rin ang seryoso niyang ekspresyon. Bakit mahal, may problema ba? Nag-aalala kong tanong sa kanya. Alam mo namang matagal ka na sa Riyadh, di ba? Matagal ka na rin naming hindi nakikita. 5 taon na rin ang nakakalipas. 5 taon ding pangungulila sa'yo. Ilang segundo pa nang magsalita ako. Alam ko na kung saan kami aabot. Leo, napag-usapan na natin to, di ba? Konting tiis na lang. Gusto ko lang kasing makasiguro na sapat ang ating ipon. Para naman yun sa ating pamilya. Ipon? Para sa atin? May himig na iritasyon ang boses ng aking asawa sa puntong yun. Jenny, lumalaki ng mga bata na wala ka sa tabi nila. Nung nakaraan, alam mo ba kung ano yung hiling ni Kyla sa birthday niya? Ang muling makita ka at makasama kahit ilang araw lang. Isipin mo yun, namamalimos ang anak mo ng panahon para lang makasamang nanay niya. Hindi mo ba alam kung gaano kasakit makita yun bilang isang ama? Rinig ko ang paghinga ng malalim ni Leo. Pinipigilin siguro nito ang emosyon. Alam ko naman yun, Leo, pero konting tiis pa. Pangako ko naman na babawi ako sa inyo eh. Nahihirapan din naman ako rito dahil miss na miss ko na kayo. Pero kailangan natin ang trabaho kong to dahil para naman sa kanila tong ginagawa ko. Sa kinabukasan nila. Mas mahalaga pa ba sa'yo ang pera kaysa sa amin ng mga anak mo, Jenny? Mariing tanong ni Leo kung kaya't nakaramdam ako ng kirot sa dibdib. Ang pagsalitaan ng ganon ay sobrang nakakadurog ng puso bilang isang asawa na ang tanging ginawa lamang ay ang magtrabaho sa abroad. Ngunit hindi na ako umimik. Ayokong mas lumala pa ang away naming dalawa, lalo pat malayo kami sa isa't isa. Hindi naman sa ganun, Leo. Bibisitahin ko naman kayo, ngunit hindi pa ngayon. Please, konting tiis pa. Walang nagawa si Leo kung di ang tanggapin na lamang ang sinabi ko. Nagpaalam ito sa akin na hindi man lang sinagot ang I love you ko sa kanya. Ilang araw rin ang nakalipas, ngunit mailap pa rin sa akin si Leo. At dahil hindi naman niya kayang matiis na magtampo ng ilang araw, ay nagkaayos rin kaming dalawa. Subalit, kahit na nagkasundo kami ay naroon pa rin ang pakiramdam na mayroong hindi na katulad ng dati. Gets niyo ba ako, mga ka-listeners? Yung tipong nagbago siya, pati na rin ako. Hindi ko alam kung dahil ba sa tagal nang hindi kami nagkikita, kung kaya't nag-iba ang relasyon naming dalawa. Siguro dahil pagod lang ako at frustrated siya, kung kaya ganun. Pagod siya sa responsibilidad ng pagiging ama at ina sa mga bata. At ako naman ay frustrated dahil gusto kong umuwi pero kailangan ko pang manatili rito. Hindi ko sinasabing ito ang dahilan kung bakit ako nagkamali sa abroad. Aware ako na walang sapat na dahilan para pagtaksilan ko ang asawa ko. Pero ang konting problemang ito sa aming relasyon ay ang marahil nagpahina ng koneksyon namin ni Leo
bilang mag-asawa. Nagsimula ang lahat sa isang simpleng pagtulong ni Ramir. Si Ramir ay ang kasamahan ko sa trabaho dito sa isang factory sa Riyadh. Talaga namang masasabi kong mabait at masipag na lalaki. Marespeto rin to at siya rin ang palagi kong kasama at kakwentuhan sa araw-araw naming trabaho. Kami lang kasi ang Pilipino roon, kung kaya't syempre siya ang palagi kong nakakasundo. Palagi siyang handang tumulong sa akin sa mga trabahong hindi ko minsan kaya. Madalas kaming kumain ng sabay sa kantina, magkwentuhan tungkol sa aming mga buhay at sa aming mga pangarap sa pamilya. Para bang nakahanap ako ng isang pamilya sa isang hindi ko naman kilalang bansa, kung kaya't siya palagi ang aking kinakapitan. Hindi ko alam kung paano nga ba nagsimula yun. Siguro sa simpleng pag-aalaga. Sa minsay nakikita kong pagsulyap-sulyap kunwari. Yung tinginan namin na may kahulugan o di kaya'y palagi niya akong naiintindihan. Hindi ko alam. Alam niyo ba yung pareho kaming nangungulila? Parehong naghahanap ng init, alaga at pagmamahal sa isang tao. Sa bawat araw naming magkasama, unti-unti ring lumalim ang aming samahan. Sa madaling salita, mahirap magtanggapin ay nauhulog na ako sa kanya. Hanggang sa isang gabi, pagkatapos ng isang mahabang araw sa trabaho, nauwi ang lahat sa isang pagkakamali. Inihatid niya ako noon sa nirerentahan kong apartment at hindi ko na malaya na napunta na pala kami sa aking kama. Naghalikan kami ng mapusok hanggang sa may nangyari sa aming dalawa sa kauna-unahang pagkakataon. Nang magising ako ay wala na roon si Ramir. Ngunit nagbili nito ng mensahe na wag na raw akong pumasok dahil sinabi niya sa amo namin na may sakit ako at alam niyang pagod ako. Sa totoo lang, sa una ay natakot ako. Alam kong mali ang ginawa namin ni Ramir. Sobrang mali. Alam kong may pamilya ako at aware siya roon na may naghihintay sa aking asawa at anak sa Pinas. Pero bakit parang naiisip kong tama lamang ang ginawa naming dalawa? Sobrang nakukonsensya ako sa mga oras na iyon. Hindi ko nga magawang tawagan ang aking asawa na palagi kong ginagawa sa tuwing umaga. Hanggang sa ilang araw ang nakalipas, hindi ko na naiwasan si Ramir. Pilit niya akong kinukulit at agad ko naman siyang tinataboy pero hindi ko naman matiis. Hinahanap-hanap ko na o na hinahanap-hanap na ng aking katawan ang init at kiliting binigay niya sa akin nung una naming pagsasalo. Narealize ko na nga lang isang gabi na talagang kulang ang araw ko kapag hindi kami nagkakausap. Nalulungkot din ako sa tuwing nakikita ko siyang nakatingin lang sa akin na para bang may gustong iparating. Para ba akong gumawa kasi ng isang pader sa pagitan namin, ngunit agad din naman yung natibag. Hanggang sa paulit-ulit at hindi na rin namin mabilang kung ilang beses na may nangyayari sa aming dalawa. Sabi niya ay mahal niya ako, pero ako, hindi ko pa sigurado kung ano ang nararamdaman ko. Hanggang sa buwan ang nakalipas, naging magkasintahan kami ni Ramir. Dumalang na rin ang matawag ko sa pamilya ko dahil palagi kaming lumalabas at minsan ay naroon si Ramir sa apartment ko. Hindi pala minsan, palagi. Halos araw-araw siyang naroon at tumatambay. Kulang na nga lang ay tumira ito doon. Kapag kausap ko naman si Leo ay talagang nalulungkot ako. Ayoko siyang kausapin dahil feeling ko ang laki ng kasalanan ko sa kanila. Sa kanya. Sinusubukan ko naman na magpanggap na normal. Yung tipong excited ako na makita at makausap siya. Subalit hindi ko na kaya. Pakiramdam ko ay wala na akong nararamdaman para sa asawa ko. Ramdam na ramdam din siguro niya na sobrang mailap na ako at nagbago na. Lumipas ang isang taon at nailihim ko ang relasyon namin ni Ramir. Mas lalo ring lumalim ang nararamdaman namin sa isa't isa. Sa bawat araw na nagdaan at lumipas,
Inuusig na ako ng aking konsensya. Aware naman kami na mali itong pinasok namin, ngunit ano nga ba ang magagawa namin? Kami lang ang bukod tanging nagkakasundo at nagkakaintindihan. Sa kanya ko nahanap ang kalinga ng asawa at siya ang nagbibigay ng ligaya sa akin pagdating sa kama. Hanggang sa dumating na ang araw ng pag-uwi ko sa Pilipinas. Bagay na pinangako ko sa aking pamilya. Graduating na rin kasi ang aking panganay kung kaya't kailangan kong umuwi. Matagal kong hindi nakita ang aking mga anak sa personal. Halos sa video call ko lang kasi sila nakikita. Talagang ang kasabikan ko sa kanila ay mas lumala habang papaalis kami ni Ramir ng magkasama. Tama, sabay kaming umuwi ng Pilipinas. Napag-usapan na rin kasi namin ito at nakaplano na rin. Gusto rin kasi nitong makilala ang mga anak ko. Sa totoo lang, nakaramdam ako ng mabigat na makiramdam nang marinig yun mula sa bibig niya. Iniisip ko noon kung paano ko nga ba siya ipapakilala sa kanila, lalong-lalo na sa aking asawa na si Leo. Wala naman akong nagawa kundi ang pumayag at sinabi kong ipapakilala ko siya bilang isang kaibigan na tumulong sa akin sa abroad. Naintindihan naman niya yun dahil nga alam naman niyang may sarili akong pamilya. Nang makarating nga kami sa Pilipinas, ay sinalubong ako ni Leo at ng mga bata sa airport. Kitang-kita ko na sobrang saya nila nang makita ko. Ganon din naman ako. Niyakap at pinupog ko sila ng halik dahil sa sobrang excitement. Para bang nawala ang bigat ng nararamdaman ko ng mga oras na yun at napalitan na lang ng kaligayahan. Kitang-kita ko noon kung gaano kalaki ang ngiti ng asawa kong si Leo at mangiyak-ngiyak pa ito habang tinititigan ako. Hinalikan naman niya ako sa labi at napapikit na lamang ako ng mariin. Tila ba pinapakiramdaman kung mayroon pa ba akong nararamdaman sa kanya. Subalit sa kasamaang palad, ay tila wala akong maramdaman, kaya naman sobra akong nakokonsensya. Nang haggan niya ako sa labi, ay napatingin pa ako kay Ramir at nagtanguan lamang kaming dalawa. Nung lumapit si Ramir sa amin ay napakunot ang noo ni Leo. Agad ko naman siyang pinakilala sa pamilya ko bilang isang mabuting katrabaho. Halata ang gulo sa mukha ng aking asawa, ngunit hindi na lamang siya nagtanong. Pinakisamahan din naman niya si Ramir at nagkamayan pa ang dalawa. Nagpasalamat din ang aking asawa dahil sa tulong na binibigay nito sa akin sa Riyadh. Mabuti na lamang at may kaibigan ang aking asawa roon. Maraming salamat dahil nakilala ka niya. Alam ko kung gaanong hirap ng buhay ng isang OFW sa abroad. Kaya nga mas sinisipagan ko pa araw-araw at nag-iipon na rin ng pera para hindi na bumalik si Mrs. sa abroad. Wika ng asawa ko. Yun ang eksaktong sinabi ni Leo kay Ramir. Bigla akong natigilan dahil sa sinabi niya. Ang tumigil sa pagtatrabaho sa abroad? Wala pa nga sa isip ko yun. Hanggang sa graduation ng aking anak, ay inimbitahan namin si Ramir sa isang salo-salo. Sa totoo lang, ilang araw na rin akong nahihirapang magpanggap kay Leo. Minsan tuwing gabi ay hindi ko mapigilang makipag-chat kay Ramir. Talagang kahit na nasa tabi na ako ng aking asawa ay namimiss ko pa rin siya. Hindi ako mapakali. Alam kong hindi ito tama at sobrang maling-mali. Niloloko ko ang asawa ko kahit nasa tabi ko na siya, pati na rin ang mga anak ko nang alam ay okay kami ng tatay nila. O ako lamang ang nag-iisip na hindi kami okay ni Leo. Dahil hindi naman alam ni Leo na may mahal na akong iba. Naging maayos ang celebration naming magpamilya hanggang sa hindi inaasahang pagkakataon. Ay hinila ako ni Ramir sa bodega o stock room ng bahay namin habang nagkakasiyahan kaming lahat. Nasa sala noon ang aking mga anak at si Leo naman ay nasa kusina at may iniluluto. Medyo malayo ang stock room sa kusina,
kung kaya't hindi kami kita at rinig noon ng ibang tao. Lalo pat malakas na ang nagkakantahan ng mga kapitbahay namin sa labas. Bakit, Ramir? May problema ba? Bakit mo naman ako pinunta dito? Napaka-alikabok. Baliw ka ba? Baka mamaya makita tayo ni Leo. Tanong ko sa kanya nang makapasok kami sa loob. Sinamaan ko siya ng tingin, ngunit nanatili lamang seryoso ang kanyang muka. Kailan mo ba sasabihin ang tungkol sa atin? Jenny, 1 taon na tayo mahigit. Mahal naman natin ang isa't isa, kung kaya't bakit ayaw mo pa rin sabihin sa asawa mong totoo. Mahal mo pa rin ba siya? Nasasaktang sabi pa ni Ramir sa akin. Sa totoo lang, hindi ko alam kung paano sasagutin ang sinabi ni Ramir. Mahal ko pa ba ang asawa ko? Madali lang naman ang sagot eh. Oo at hindi lang. Pero para sa akin, napakahirap nitong sagutin. Wala namang nagawang mali sa akin si Leo. Napakasipag at mapagmahal nitong lalaki. Wala siyang pagkukulang sa akin. Kaya't sobrang nakukonsensya ako sa tuwing naiisip ko na nakikipagkalaguyo ako sa iba. Hindi lang ang asawa ko ang niloloko ko. Kung hindi, pati na rin ang 2 kong anak. Alam mo bang dahilan kung bakit ko pinilit na sumama sa'yo? Kasi natatakot ako na baka iwan mo ko at hindi ka na bumalik pa sa Riyadh. At isa pang pinakadahilan, ay gusto ko rin makilala ang mga anak mo, ang magiging anak nating 2. Alam mo namang okay lang sa akin na may iba kang pamilya. Tinanggap kita kahit mahirap dahil mahal na mahal kita, Jenny. Tanggap ko yun, pero ang hindi ko naman matanggap, 2 kami sa puso mo. Kitang-kita ko ang namumulang mga mata ni Ramir kung kaya't sumikip ang aking dibdib. Makipaghiwalay ka na sa kanya. Huminga lamang ito ng malalim at itinulak ako sa pader. Doon niya ako hinalikan ng buong pagmamahal hanggang sa hindi ko namalayan. Muli akong bumigay sa mga haplos niya. Kasabay ng kantahan sa labas ay ang mahihina akong halinghing habang pinagsasaluhan namin ni Ramir ang bawal at maling ginagawa namin. Ilang minuto rin kaming nanatili hanggang sa inayos ko ang aking sarili at lumabas na para bang walang nangyari. Nanginginig pa ang aking mga tuhod, ngunit kinalma ko ang aking sarili. Sumalubong naman sa akin ang aking anak at nagtanong kung saan ako galing. Sinabi ko na lamang na may pinuntahan lamang ako sandali. Dumating ang araw na kailangan na naming bumalik ni Ramir sa abroad. Bago kami umalis, ay kinausap muna ako ni Leo ng masinsinan. Naaalala ko pa noon kung paano niya ako tinitikan. Hindi niya rin maiwasan na hindi umiyak sa aking harapan. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko kung kaya tumingin lamang ako sa kanya. Mahal, panimula niya. Alam mo bang napakasaya ko na nakauwi ka na. Pero sobrang sakit din para sa akin na babalik ka. Sobrang namimiss ka namin ng mga anak mo. Alam kong mahirap ang buhay sa abroad. Pero tandaan mong mahal na mahal kita. At palagi lang kaming narito ng mga anak mo kapag may problema ka. Hintayin ka ulit namin dito ha. Hanggang sa makaipon ako ng malaki at hindi na kita ibabalik doon. Malaki-laki na rin ang aking naiipon. Kung kaya't konting tiis na lang mahal ko. Hindi ko napigilan na maluha sa sinabi ng aking asawa. Sobrang sakit na para bang sinasaksak ang aking puso ng paulit-ulit ng matalim na kutsilyo. Hindi ko man lang siya matitigan sa mga mata. Kinagat ko na lamang ang aking labi at nilakasan ang loob na magsalita. Mahal ko rin kayo ng mga anak natin, Leo. Iyan lang ang tangi kong nasabi. Hanggang sa bumalik kami ni Ramir sa Riyadh. Paulit-ulit na nagre-replay sa aking utak ang mga sinabi ni Leo sa akin at talaga namang sobrang nakukonsensya ako. Isang araw, habang nasa apartment ako at naglilinis, biglang tumawag sa akin si Leo. Punong-puno ng galit at sakit ang boses nito, kung kaya't kinabahan ako bigla. Ang ina naman, Jenny. Bakit mo sa akin ginawa to? Hindi lang ako ang niloloko mo.
pati na rin ang mga anak mo. Sigaw niya sa kabilang linya. Ginawa mo kaming tanga rito eh. Natigilan ako sa mga oras na iyon. Para akong binuhusan ng malamig na tubig at hindi man lang makapagsalita. Nanlalamig ako. Paano niya nalaman ang lahat? Alam mo bang nakita ng anak mo ang maliit na bag na naiwan mo rito sa bahay? Mabuti na lang at hindi niya ginalaw at binigay niya sa akin. Alam mo ba kung anong nakita ko? Mga litrato at mga video ng kabit niyo sa cellphone mo. Hindi ka na nahiya. Nakakadiri ka, Jenny. Patuloy niya. Bigla akong natigilan. Hindi ko napansin na naiwan ko pala ang isa kong cellphone sa bahay. Dalang buong akala ko ay naiwala ko rito sa Riyadh. Pero hindi pala. Nanginginig ang buong katawan ko at wala akong maisagot sa kanya. Hindi ko alam kung paano ko magpapaliwanag. Ilang minuto rin kaming nag-iyakan ni Leo. Patawarin mo ko. Yun lang ang nasabi ko. I'm sorry. Hindi ko talaga patawad? Yun lang? Hindi mo ba naisip kung gaano mo kami nasaktan ng mga anak mo, Jenny? Nakakahiya. Nakakahiya ka. Pinakilala mo pa talagang kabit mo sa akin. Napakawalang puso mo. Pero wag kang mag-alala. Hindi ko hahayaang na magsama kayo ng lalaki mo riyan. Ipapadeport ko kayong dalawa. Galit na sabi ni Leo kung kaya't nakaramdam ako ng takot. Hindi lang takot para sa akin, dahil sobrang natatakot ako para kay Ramir. Alam kong mali, pero hindi ko naman to gustong mangyari. Lalo na sa taong ang ginawa lang sa akin ay pasayahin ako rito sa Riyadh habang nangungulila ako sa aking pamilya. Umuwi ako sa Pilipinas nang walang kahit na ano. Si Ramir, wala akong naging balita sa kanya pagkatapos. Ang alam ko lang, pareho kaming na-deport. Nang makauwi ako sa bahay, ay sinalubong ako ng katahimikan. Hindi man lang ako kinausap ni Leo, pati na rin ng aking mga anak. Napaiyak na lamang ako dahil sa sobrang sakit hanggang sa tuluyan akong napaluhod sa harapan nila. Isa lang ang sinabi ni Leo sa akin noon. Hindi ko alam kung mapapatawad pa ba kita. Ngayon ko na-realize na kahit papaano ay may natitira pa rin akong pagmamahal sa aking asawa. Sadyang nilukob lamang ako ng tukso. Mali ako. Mali ang ginawa kong pagtataksil sa kanya. Hindi ko na nga rin alam kung may babalik pa ba ang dati naming samahan. Wala na rin siguro siyang tiwala sa akin. Kahit na pagsisihan ko pa ang aking mga kasalanan. Sinira ng isang bawal na pag-ibig ang pamilya namin. Sinira ko ang lahat kung kaya't dapat ko itong pagdusahan habang buhay. Sa ngayon, ay tuluyan na akong iniwan ni Leo, pati na rin ang aking mga anak. Nakikita ko pa rin naman ang aking mga anak, pero hindi na sila ganoon kalapit sa akin. Nagkaroon ng pader sa pagitan naming dalawa. Siguro'y maging ang samahan talaga namin ng aking mga anak ay nagkalamat dahil sa ginawa kong kasalanan sa kanilang ama. Kung papipiliin ko naman sila, ay siguradong hindi ako ang pipiliin nila. Dahil umpisa pa lang, si Leo na ang naging ama't ina nila. Ang buhay ko ngayon ay puno ng pagsisisi. Sana'y may natutunan kayo sa aking kwento. Muli, nagmamahal, Jenny.